Hello mga ka-stroke, welcome back again to my channel. Ako nga pala si Jeremy San Gabriel at gaya nyo, isa din po akong stroke survivor. Ang stroke ko po ay hemorrhagic stroke at 6 years na po akong stroke survivor. Disclaimer lang po, hindi po ako doktor at hindi rin ako physical therapist o doktor kwakwak o kung ano pa man tawag sa kanya. So ang ginagawa ko po ay nagbibigay ako ng mga tips at mga sinishare ko yung mga experiences ko as stroke survivor at baka sakali makatulong sa inyo. At marami na rin po akong na tulungan, maraming natutuwa sa mga sinishare ko kasi yung iba natin mga kapatid nag-message sa akin at nagko-comment na sabi nila kundi daw dahil sa akin baka hindi pa sila nakakalakad or hindi pa nila nagagalaw yung kamay nila. Yung iba naman po na-motivate sila sa mga sinishare ko. So maraming salamat po at maraming salamat po sa walang sawa yung suporta. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, baka naman pa-subscribe po and pa-like na rin ng video. So, ayun po. Start na po tayo pagkatapos ng intro. So, ayan. So, ang topic po natin ngayon ay anong mga dapat natin tandaan at mga dapat natin gawin para mas mapabilis ang pag-recover natin sa stroke. So, ito po ay sa aking theory lamang based sa aking experience. So, ang sa akin po, number 1 ay tanggapin natin yung nangyari sa atin. Alam ko po sa iba sa atin, sa karamihan, hindi ganong kadali na tanggapin yung pagkakastroke. Kagaya sa akin, ganon din po ako noong una. Kung alam ko lang kaagad na acceptance is the key, di sana nung una pa lang tinanggap ko na kasi medyo nahirapan din ako. Ang kagandahan lang kasi sa akin po ay kahit hindi ko tanggap, pinupush ko yung sarili ko na gumalaw. Nag-exercise kahit masakit sa looban ko yung nangyari. Which is nakatulong naman po sa akin. So, ayun po, tandaan natin, acceptance is the key. Tanggapin po natin nangyari sa atin, wala na po tayong magagawa dyan. Ito po yung pinagkaloob sa atin ng Diyos at maaaring meron pa siyang ibang dahilan o meron pa siyang gustong mangyari para sa atin. Ano po, yun lang mga ka-stroke. Tandaan po natin, tanggapin natin yung nangyari sa atin at mag-move on tayo at magpalakas. Hindi tayo mag-isip ng kahit ano po, laban lang. So, ayun. Pangalawa po, huwag tayo mag-stay sa isang tabi. Sa madaling salita nga, sabi nga po, galaw-galaw baka ma-stroke. Huwag po tayo mag-stay sa isang tabi kasi the more na nag-stay tayo, the more na tumitigas lalo yung mga joints natin and muscle. Kasi nga, halimbawa, ang tinamaan sa atin, left side or kanan. Sa akin po, kaliwa. Kung yung tinamaan po na yun, halimbawa sa kaliwa or sa left, ay sa kaliwa o sa kanan, parang patay siya, ganun po, di ba? Parang laylay, ganun. Hindi nagka-function, hindi gumagana, mamamayat yung mga muscle. Kapag hindi po tayo gumalaw, lalo po siyang titigas at lalo siyang lalong gaganon po. Imbis na Kaya ang maganda po natin gawin ay gumalaw, tulungan natin yung sarili natin. Kung mahirap iangat, di natin maingat, tulungan natin ang malakas natin na kamay, hilahin natin pataas. Maraming paraan po. Huwag tayong magdepende sa sa mga physical therapist kasi po kung ano yung tuturo nila, sabihin nila sa inyo, real talk po ito. Pag nasa rehab ka, sasabihin sa iyo doon pagkatapos ito yung gagawin nyo po sa bahay pag wala tayong schedule ng rehab, ito po gagawin nyo. Sasabihin sa inyo yon kung ano yung mga ginagawa nyo doon sa rehab, gagawin nyo din sa bahay. Sa mga bagong stroke po, malaking tulong talaga yon. Kasi po ako, nung pinag-graduate na nila ako sa isang buwan lang ako doon nung medyo nakakalakad-lakad na ako, pinatigil na ako. So nag-isip ako ng ibang way kasi sabi ko parang hindi ako magiging okay nito. Kaya kung ano nung mga exercise mga ginagawa ko po para patingin ko na lalakas or mag-build ako ng muscle, yun, awa ng Diyos, nakatulong naman po. Saka ang isa pang nakatulong talaga sa akin, nung sinubukan kong, kasi napakapayat ko noon talaga, sobra, parang buto na lang ako
naisip ko magpataba kaya ako kasi patay nga yung muscle natin, namayat lalo eh. Hindi ko magpapataba ako ng kaunti, baka sakali umukay siya. Eh, tama naman po. Habang nag-exercise ako, tapos medyo dinadamihan ko na yung dating halos parang 2 kutsara lang yung kinakain ko, 3. Ngayon po nag-1 cup ako, nag-1.5 rice, tapos madaming ulam. Hindi lang ako nakain ng taba, mga karnipon. At nung tumataba po ako, lumakas ako, tapos patuloy pa rin na exercise. So, ayun po. Yung number 2 natin, huwag tayo mag-stay sa isang tabi. Galaw-galaw, baka ma-stroke, mga ka-stroke. So, ayun po. At ang number 4 naman po natin ay maging positibo po tayo. Huwag tayo magpatalo sa negativity. Alam ko marami sa atin ganyan. Since na-stroke tayo, halos karamihan po talaga sa atin ganyan. Yung mga GC din po ako na sinalihan na marami rin akong kilalang mga stroke survivor na na tinamaan ng sobrang negativity. Sensitive nga rin po yung iba. Isa din po ako doon sa sensitive. Parang konting kibot lang, umiinit na yung ulo ko. So iwasan po natin yun. Kung may mga bagay po na kung pwede, palagpasin na lang natin. Huwag na natin intindihin. Ang tanging isipin lang po natin, yung paano tayo lalakas, magpalakas lang. Isipin natin pamilya natin. Huwag lang din puro sarili natin. Tayo lagi magmumukmuk, huwag tayong palaging galit. Isipin din natin sila, nahihirapan din po sila, hindi lang tayo. So wala po tayo bang gagawin kundi magpalakas lang. Magpalakas. May awa naman po ang Diyos kung makikita tayo na nagpupursige. Eh, susuklian naman po niya yun. Ako po nagpapatunay niyan. 6 years na po ako yung stroke survivor. Noong una, akala ko talaga hanggang doon na lang ako akala ko yung hinihila ko yung paa ko, akala ko yun na. Pero habang tinutuloy-tuloy ko yung ginagawa ko, papalakas. Sabi, nagulat na lang ako, may nagkasabi sa akin, "Uy, Jer, ang ganda na ng lakad mo." Tayo mo, yung mga kakilala ko, kaibigan ko, kahit yung asawa ko, mga anak ko, sinasabi nila ang ganda na daw ng lakad ko. Hindi ko alam kung maganda talaga o may kaunting pitik pa rin, pero at least hindi ko na hinihila, hindi na kagaya dati. May mga video po ako ng ng paglalakad ko, makikita niyo po sa playlist ko. Marami rin po ako mga exercise na sinishare dito sa channel ko. So, ayun lamang po. Yung pinakahuli, huwag tayong magpatalo sa negativity. Maging positibo po tayo. Lagi po tayong tumawag sa Panginoon. At siya lang din po ang may gindaan para tayo gumaling. Ano po, hanggang sa susunod ko po ulit na content, na video. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta. Mag-comment lamang po kayo. Sasagutin ko po sa susunod ko na video. Maraming salamat po. Bye-bye. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어.